Ika-74 na kabanata sa pagpapatuloy. Habang natatabunan ng anino siya nito, sinabi niya na sino ka. Sumagot ito na ang pangalan ko ay Hyorong. Ang mga bagong kaibigan ko ay tinatawag akong Yuljan, ang mandirigmang espada. Kahit na medyo sobra naman sa akin ang tunog niyan. Haha, nakalagay ang kanyang kamay sa likod ng ulong, sinabi na tama. Bueno, na nakangiting sinabi ni Hyorong na ano yun. Tumuro siyang sinabi na ayos lang naman. Pero pwede ka bang lumayo ng kaunti? Nakaharang ka sa sikat ng araw. Agad na tumabi siya habang sinabi na okay, sige. At pagkatapos makikita na pinagmamasdan sila nito, na seryosong nakatingin siya sa mga ito, may kinuha sa kanyang loobang damit habang napahingang sinabi na buwisit. Gusto ko rin sanang humiga doon at matulog. Hindi man lang ako nakatulog kahit 2 oras kagabi. Dagdag pa niya habang makikita siya sa loob ng silid na ito na mandaraya ka, tanda. Sinabi mo na sa wakas ay magiging malaya na ako. At isang lalaki ang may dalang tsaa at ginseng na sinasabi na salamat sa pagtulong sa amin. Hindi kami gaaman, kaya huwag kang magmadali. Dagdag pa ng isa na may hawak na mga libro na pakisuri na rin ang mga ito bago ka umalis. Nagtratrabaho ka ng mabuti, na sinabi niya sa mga ito na siguro nagbibiro ka lang. Kailangan lang nating magsumikap ng higit pa at magtulungan para lahat tayo ay kumita ng malaki. Naiinggit ka ba? Kung oo, magsama-sama tayo para maabot ang pinakamataas na tagumpay. Tumugon ang mga nasa lamesa na sinabi ng nasa dulo na oo. Dagdag pa ng mga nasa gitna na susubukan kong gawin ang aking makakaya sa susunod na buhay. Sinabi pa ng nasa kabilang gilid na Panginoon, maging malakas ka. Kuntento na ako sa aking kasalukuyang kalagayan. Na napangiwi ng mukha siya na sinasabi na bakit hindi ninyo pinapakinggan ang sinasabi ko? Na napapikit ang nasa gilid niyang sinabi na hindi gagana ang panghihikayat na yun dito. Epektibo lang ito sa mga bata. Kahit paano, may dinala akong bagay na mabuti. Para sa balat, kaya subukan mo. Aayusin ko ang natitirang gawain para makapagpahinga ka. Dagdag pa nito sa kanya na bueno, bukas ay isang malaking araw para sa tiyan mo, at kung gusto mong dumalo sa seremonya ng pagpasok, kailangan mong alagaan ang balat mo ngayon para mukhang mas bata kahit 1 taon. Naiinis naman niyang sinabi habang ninatngat ang ginseng na tahimik ka. Iniisip mo ba na pwede nating ipagpaliban ang ating gawain? Kahit matulog, wala tayong panahon. Hawak naman ng isa ang papel na sinabi niya na pasensya na. Pero pwede mo rin bang tingnan ang mga ito ngayon? Lalo na yung nasa itaas, galing sa tiyan mo, pakicheck din. Tiningnan niya ito habang sinasabi na may isang tao na nakarehistro na ang apelyido ay Hyo, at ang pangalan ay Rong. Kahit na hindi masyadong kilala ng publiko ang pangalang ito, hindi ba parang pangalan na hindi masyadong tapat? Na makikita ang kanyang mata na sinabi pa niya na at ano pa ito? Ang kilalang kilala na si Yomdu ay nagdala ng isang hindi kilalang tao? Balik sa kanya na may tangay na ginseng na nakatingin sa dalawa na sinabi sa isip na nagkita-kita agad ang dalawa sa isang lugar pagpasok nila sa tiyan mo. Hindi ba nila alam na may nagbabantay sa kanila? Dagdag pa niya habang makikita lang siya bilang anino na ano ang dapat kong gawin. Kahit na ang galaw na ito ay hindi karaniwang ginagawa ng isang edukadong tao. Sa anumang paraan, kung patuloy ko silang susubaybayan, darating din sa akin ang kasagutan, balang araw. At habang nakahiga sila sa bubong, sinabi ni Ryu kay Hyorong na mukhang bago ang damit mo, ayos ka lang ba kung madumihan ito? Pumikit na sumagot ito na wala akong pakialam. Ang sarap dito. Ayos ka lang ba kung makipag-usap ako sa iyo ng komportable? Sumagot siya na oo naman. Ako nga pala si Ryu yon. Itinaas niya ang kanyang braso na sinabi pa niya na mag-enjoy tayo ng magkasama. Pinagtama ang kanilang kamao na sinabi ni Hyorong na oo. Makikita ang langit na sinabi pa nito sa kanya na, saka nga pala Ryu yon. Tumugon siya na ano yon. Sinabi nito sa kanya habang nakatingin sa langit na sino sa tingin mo ang nakatingin sa atin. Sumagot siya na hindi ko alam. Binabantayan na nila tayo mula nang dumating ka rito. Sinusundan ka ba nila? Sinabi pa ni Hyorong sa kanya na ako? Well, sa tingin ko, walang sino man ang nagmamahal sa akin ng labis para mag-stalk, haha. Malamang ay gusto lang nilang pabagsakin tayo at huminto sa kalokohan. Sumagot si Ryu sa kanya talaga. Kung ganoon ba, pumaypay ng kamay siya na sinabi pa na gustong-gusto kong maging malaya. At kung sobra kang nagmamalasakit, pwede kang pumunta muna sa ibaba.
Tumawa nitong sinabi na haha, hayaan mo na. Simula pa nung unang araw natin dito, kinukunan na tayo ng larawan, kaya mas gaganda na lang ang mga pangyayari. Biglang napabangon nito na napasabi na sa tingin ko tapos na ang seremonya. At nawala na rin ang tumitingin sa atin. Tumayo si Hyorong na sinabi niya na yun, bumaba na tayo para kumain matapos tayong italaga sa dormitoryo. Pero punta muna tayo diretso sa Changsim. Napatingin siya na sumagot na Changsim. Iyon ba ang pangalan ng dormitoryo? Lumingon ito sa kanya na sinabi na hindi, iyon ang lugar kung saan dapat magtipon ang mga bagong estudyante pagkatapos ng seremonya. Hindi ka ba nakikinig noong inianunsyo nila yon? Napakutingting ng tainga siya na sinabi niya na talaga? Marahil hindi ko narinig dahil natutulog ako. Tumawa ito habang tumalon sa ibababa sinabi na seryoso, hindi mo talaga narinig ang anunsyong yon. Tumugon siya na ano ang ibig mong sabihin dyan. Sinabi sa kanya nito na kapag natapos na ang induction ceremony, doon magsisimula ang kasiyahan. Induction ceremony, isang seremonya kung saan ang isang tao ay formal na ipinakikilala sa isang lugar ng trabaho o isang organisasyon. At pagkatapos makikita ang isang ito na nagsasalita sa entablado na ang chiin mo ay isang duyan ng pagkatuto, tahanan ng mga walang kapantay na talento mula sa buong mundo. Dagdag pa nito habang makikita ang mga ito na kayo ngayon ang mga ipinagmamalaking malalakas na tao ng chiin mo, at ako ay narito nakatayo sa inyong harapan at poprotektahan ko ang lugar na ito mula sa mga gumagawa ng kasamaan. Sinabi pa nito habang makikita ang dalawa na gagabayan namin kayo, ngunit tungkulin ninyong buksan ang inyong sariling kaisipan. Magtiwala sa isa't isa, pero huwag kalimutang magsikap na umangat. Itinaas ang kamay nito na sinabi pa na at ngayon, ibibigay ko sa inyo ang inyong unang gawain. Kailangan ninyong makarating sa inyong mga dormitoryo ng ligtas sa sarili ninyong paraan. Ang mga detalye ay ibibigay sa mga papel na ipapasa sa inyo. Bawat isa ay kailangang makarating sa unang tarangkahan. Dagdag pa niya na kumukuha na sila ng mga papel na may iba't ibang kulay na huwag ninyong abalahin ang pagsunod sa mga nasa paligid ninyo. Ang unang tarangkahan ay hinati sa mahigit 50, at ang tala ng bawat isa ay mahigpit na susuriin. Ibinigay kay Ryo ang kulay itim na papel habang sinsabi pa ng tagapagsalita na ang bawat nakatalagang tirahan ay ipapaalam kapag narating na ang unang tarangkahan. Doon, makakakuha kayo ng baon na tanghalian at isang susi para sa inyong tutuluyan at makapunta sa sarili ninyong silid. Hey, parang treasure hunt ba ito? Magiging masaya kaya? Na masayang sinabi naman ni Hyorong na oo, sa palagay ko nga. Ang saya siguro kung pareho tayo ng kulay. Kasi sa tingin ko mas magiging masaya tayo kapag magkasama. Sinabi ng nag-aabot ng papel na magkaibigan ba kayong dalawa? Pareho lang ang lumabas na kulay. Maswerte kayo, na inaabot ni Hyorong ito na sinabi na salamat. Sinabi pa ng tagapagsalita sa entablado na pero syempre, ang daan patungo sa unang tarangkahan ay hindi madaling tahakin. Habang pinagmamasdan ni Hyorong ang itim na papel, tumingin sa kanya ito na sinabi ng mahina na kulay itim. Itim nga, na napasabi ang nag-aabot ng papael na ha? At pagkatapos masayang sinabi nito na senior, maaari mo ba akong bigyan ng kulay itim? Tumugon nito na kulay itim? At bakit naman? Masamang tumingin ito na sinabi niya na oo. Kasi gusto ko ang itim. Na natakot itong tumugon na hindi. Hindi ka pwedeng pumili ng kahit anong kulay na gusto mo. Na napasabi pa ito sa kanyang isip na ano ba itong mabahong batang ito? Teka. Estudyante ba talaga siya? Bagong guro ba siyang sumusubok sa akin? At saka, bakit itim pa ang pinili niya? Ang kulay na yon, hindi na niya ito itinuloy. At pagkatapos ibinulong nito sa kanya na oo. Alam ko na kaya mo naman kahit papaano, hindi ba? Huwag kang mag-alala, gusto ko lang panoorin ang mga gago habang bumababa sa daang yon. Na napasabi ito sa isip na isang mabangis na hayop. Siguradong may alam siya, na sinabi nito sa kanya na teka. Gusto mo lang makita ang mga gago. Sigurado ka bang hindi mo balak guluhin sila? Sinabi pa nito sa isip habang mabilis na kinuha ang itim na papel na sige na nga. Ayos lang siguro yon. At pagkatapos sinabi niya na okay, heto na. Tumugon ito sa kanya na hehe. Iyan ang matalino mong ginawa. Habang hawak pinagmasdan niya ito ng mabuti. At sinabi niya na heto na. Itong itim na tala. Habang hawak naman nila ang itim na papel sinabi ni Ryo na Little Orchard. Alam mo ba kung saan ito?
Tumugon si Hyorong na ang alam ko lang ay iyon ang unang lugar na kailangan nating puntahan. Napatingin sila sa tagapagsalita nang sinabi pa nito na kung nakinig ka lang noong inauguration, malalaman mo sana, ang tarangkahan lang ang tanging lugar na pwedeng pasukin ng mga bagong estudyante. Sa madaling salita, nakakalat sila sa Juji, Chanwang, Buliho, at Simjem districts. Dagdag pa nitong sinabi na nakatingin ng masama sa kanila na kung ikaw ay maligaw, makatapak sa ipinagbabawal na lugar, o kung makalikha ka ng hindi ka nais-nais na gulo o makasira ng ari-arian sa loob ng tiyan mo. Kailangan mong maging handa na akuin ang pananagutan para doon. Itinaas na nito ang kamay na sinabi pa na sige kung ganoon, good luck. Umalis na agad at marating ang unang tarangkahan. Habang nakatingin si Hyorong dito sinabi niya na Ryuyon, sabi nila hindi tayo pwedeng basta-basta pumunta kung saan-saan, tama ba? Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung nasaan ang 4 na distrito na yun. Tumugon siya na buwisit, nagbigay siya ng ganong kahalagang impormasyon habang wala tayo. Pero sige, wala na tayong magagawa kundi lumabas. At pagkatapos makikita ang tasa ng ito na may nagsasalita na Little Orchard. Doon mo sila inakit, hindi ba? Haha, mahilig ka talaga sa mga bata? Sinabi pa ng babaeng ito hawak ang pamaypay na hindi magiging madali para sa kanila ang makarating sa lugar na iyon. Mas mabuti para sa lalaking iyon mula sa Hojiang na magpakatatag at maging handa. Sa anumang paraan, may 2 pang gago bukod sa kanya na nasa daan ng itim, hindi ba? Tumugon ng lalaking ito na natatakpan ng dilim ang muka na ang isa ay mukhang kaibigan niya, kaya pinagsama ko sila, at ang isa pa ay nagsabi na gusto niya ang itim. Magiging mga biktima silang lahat, kaya wala talagang dapat ikainis. Tumawa ang babae na may hawak na pamaypay na sinabi pa na tama iyan. Wala talaga akong pakialam sa iba pero makakaya-kaya ng hayop na yun na si Ryuyon na mabuhay hanggang mamayang gabi. Tumugon ito sa kanya na maaaring mahirap silang bantayan, pero ang mahalaga ay mabuhay sila. Darating din ang pagkakataon natin. At pagkatapos mabilis silang tumatakbo na sinasabi na teka, nakapunta na tayo rito dati di ba? Makikita ang mga sanga na ito na sinabi pa na mukhang ganun nga. Na sinabi pa ni Hyorong na Ryuyon. Pinaikot ang daliri na sinabi pa nito sa kanya na mukhang paikot-ikot lang tayo. Parang ang buong lugar na to ay naka-set up na. Dagdag pa niya habang makikita ang mga bulaklak na ito na para makagawa ng lugar na ganito. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang tiyan mo. Naiinis siya na napatingin sa gilid na sinabi na paano kaya kung sirain natin ang lahat dito. Kung gagawin natin yon, baka may daan na lumitaw. Tumawa si Hyorong na sinabi na haha. Gusto ko ring sumang-ayon sa iyo sa isang paraan. Biglang isang boses ang nagsalita na hey. Napatingin sila na may pagtataka. Ito pala ay ang lalaking kumuha rin ng kaparehong itim na papel na lumalapit sa kanilang sinasabi na baka pareho kayong patungo sa parehong direksyon gaya ko. Dagdag pa niya sa kanilang nagpakilala na ang pangalan ko ay Jang Hong. Isa rin akong bagong estudyante na tinanggap ngayong taon. Natulala silang dalawa na tila hindi naniniwala. At sinigaw nila na nagsisinungaling ka. At dito na po nagtatapos ang ika-74 na kabanata. Ika-75 kabanata, sa pagpapatuloy. Napaturo siyang sinigaw nila na nagsisinungaling ka. Napakamot sa ulo ang nagpakilalang si Jang Hong na sinabi niya na totoo. Gaya ninyo, nakatanggap din ako ng itim na nota, tingnan nyo. Napasabi naman si Hyorong na ang weird naman. Hindi ba para lang sa ilalim ng 25 ng pagtanggap sa tiyan mo? Na napasabi siya na alam nating lahat yan. Pero itong uncle na to, nagsinungaling ba siya tungkol sa edad niya gamit ang pera para makapasok? Kung ganun nga, hindi ba nakakadismaya ang tiyan mo? Napasabi naman si Jang Hu na napangiwi ng mukha na hoy kayo. Naririnig ko ang lahat, at bawat salita ay nakakasakit. Umiling ng ulo si Hyorong na sinabi niya na Ryuyon, hindi sa tingin ko ganun ang kaso. Pareho naman nating nakita, di ba? Pati mga anak ng mayayamang pamilya ay walang awa na naalis, at saka, mukhang talagang mahirap siya. Napatingin sa ibaba si Ryo na sinabi niya na tila may kakaiba nga. Pero bakit tatanggapin ng tiyan mo ang isang miserableng mukhang mahirap na tao nang walang suhol? Hindi makapaniwala si Jang Hu na sinabing muli na hoy kayo. Naririnig ko ang lahat, at bawat salita ay nakakasakit. Napataas ng ulo si Ryo na napasabi na
Baka, tinanggap siya ng tiyan mo dahil sa malasakit nila sa kanya. Seryoso, malaking tulong talaga sa kanya ang libreng pagkain at matutuluyan. Dagdag pa niya na baka naman nagmakaawa siya sa tiyan mo ng todo-todo para lang matanggap. Napatingin naman sa kanya si Hyorong na sinabi na ganun ba talaga ang dahilan? Napasigaw si Jiang Ho na imposible naman na ganun ang kaso. Bakit ba ganun ang iniisip nyo? Hindi nila ito pinansin na ibinulong ni Ryu sa kanya na siguradong galit na siya ngayon. Ewan, sinasabi lang natin ang totoo, sa tingin ko nasa 40 na siya. Hindi ba nakakahiya na maglakad-lakad na ganun ang mukha? Ibinulong din ni Hyorong na Ryu yon, paano kung magpanggap na hindi natin siya nakikita? Muli na namang napasigaw si Jiang Ho na huli na para. Sabihin ganyan, kayong mga bastardo, hindi ako nasa 40, ganito lang talaga ang itsura ko. Napasabi si Ryu na siguro mga 39 ka na, di ba? Napaturo sa pisngi si Jiang Ho na napahinga ng malalim na sinabi sa kanila na aaminin ko, medyo mukhang matanda nga ako, pero kahit ganon, sobrang tindi ng sinabi nyo. Ganito lang talaga ang itsura ko dahil nakainom ako ng maling gamot noong bata pa ako. Hindi niyo ba ako hinuhusgahan ng sobra? Tiningnan siya ng dalawa ng tahimik. At pagkatapos ay muli na namang nagbulungan na sinabi ni Hyorong na Ryu yun, bakit hindi na lang natin siya baliwalain? Sumagot siya na tama. Hindi naman makakatulong ang pera niya para makalabas tayo dito, halika, hanapin na lang natin ang ibang daan. Magpanggap tayo na nagtitiwala tayo sa kanya at itanong sa kanya ang direksyon. Naiinis si Jiang Ho sa kanila na sinigaw na anong pinag-uusapan niyo ba? Naririnig ko kayo ng malinaw kahit pinipilit ninyong hinaan ang boses niyo. Inilabas niya ang itim na papel na sinabi na by the way. Uncle, alam mo ba ang daan palabas dito? Makikita ang nakasulat sa itim na papel na Little Orchard. Na sinabi pa niya na matapos maglakbay ng kaunti, sa wakas ay narating namin ang lugar na dapat naming puntahan. Pero paikot-ikot pa rin kami kahit na naghanap na ng kalahating oras. Tumuro sa likod si Jiang Ho na sinabi niya na hindi mo alam kahit na alam naman ito ng lahat? Hindi naman dapat ito mahirap, pero kalahating oras pa ang inabot mo para makarating sa lugar na ito. Dagdag pa niya sa kanila na wala ka bang kilalang mga senior sa tiyan mo? Hindi. Pero kahit ganon, dapat binigyan kanila ng pangkalahatang paliwanag noong seremonya. Napalagay ng daliri siya sa tainga na sinabi na wala akong kilalang senior. At tulog pa kasi ako noon para alagaan ang aking itsura noong seremonya. Tumawa si Hyorong na ako rin. Pero masaya ako na may dumating na nakakaalam ng daan. Napahinga si Jiang Ho na sinabi sa kanila na namangha ako kung paano hindi niyo alam ang kahit ano. Hindi niyo ba alam kung paano itinayo ang lugar na ito? Makikita ang Qianmo Academy. Ang Qianmo Academy ay kumukuha ng mga talento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa totoo lang, iyon ay ang panlabas na rason na ginawa nila. Sa ilalim ng pamumuno ni Chen Meng, isang prefectural martial artist, orihinal itong ginawa upang magamit bilang isang kuta. May kabuuang lawak na humigit kumulang 630,000 metro kwadrado, kaya nitong maglaman ng hanggang 100,000 tao sakaling may emergency. Sa loob ng malawak na pader, may sanga na umaabot mula sa lawa ng poyang, at pati mga butil, gulay, prutas, at hayop ay inaalagaan at pinapalaki mismo sa loob ng academy. Ngunit, sakaling may emergency, maaari nilang isara agad ang lahat ng pasukan kasama na ang mga daanan ng tubig. Idinisenyo ito upang maging self-sufficient at kayang mabuhay ng kasing ikli ng 1 taon o kasing haba ng ilang taon. Ang mga gilid at likurang gate ay dinisenyo na may lapad na mas mababa sa 10 karakter at palaging sineselyuhan gamit ang mga bakal na gate na may kapal na 1 karakter. Sa pangunahing gate, 20 hanggang 30 gwardya ang nagbabantay sa itaas at ibaba. Kaya naman, may hindi bababa sa 30 gwardya na laging nagbabantay araw-araw. Kaya kahit mabuksan ang pangunahing pinto kailangan mo pa ring dumaan sa 7 bulwagan na susunod-sunod na lilito. Pagkatapos dumaan sa huling bulwagan, magbubukas ang isang napakalaking Kimonjin, na makikita ang lugar na Heaven's Crown, at lugar kung nasaan ang Juji. Ang Kimonjin ay sa pamamagitan ng matalinong pag-aayos ng likas o artipisyal na mga eskultura. Kayang lituhin ang atensyon ng tao at mawalan sila ng direksyon. Sa madaling salita, ito ay isang bitag at labirinto na idinisenyo upang magmukhang natural.
Tinatawag itong Kimonjin, na tumutukoy sa 10 pangunahing pamamaraan, kabilang ang 5 elemento. Ang mga kaaway na hindi sinasadyang makapasok sa lugar na ito ay lulutang-lutang tulad ng daga sa isang labirinto. May kabuuang 12 gwardya na nakatalaga sa mga mahalagang punto sa buong Chien mo. At habang mas papasok ka, mas nagiging mahirap. Mas mahirap talagang hanapin ang daan patungong lawa ng Buliho kaysa sa Qianhua at Xinjiang. Kaya naman, kung isa kang baguhan na hindi alam ang pangunahing teknika o hindi nakinig sa payo ng iyong mga senior, natural at inaasahan na maligaw ka. Dahil ang Qin mo ay ginawa batay sa mga turo ng Confucianismo, na isa sa mga haligi ng kilalang sekta at Seiga. At pagkatapos sinabi niya habang nakakrus ang kamay sa katawan na talaga bang alam mo ang gagawin? Kung ganun, sabihin mo at makikinig ako. Sumagot si Jiang Hu na kayo, may alam ba kayo tungkol sa mga aral ng Budismo? Iyon ang pinakamahalaga sa paghahanap ng pangunahing daan patungong Xinjiang. Ang Iljuje, Changwangguan, Buliho, at Xinjiang ay hango sa 3 pinto ng mga Bodhistang templo. Kaya, para sa mga may kaalaman sa Budismo, maaaring mahinuha na ang pinakamalayong dulo ng Iljuje ay patungo sa korona ng langit, ang gitnang dulo ng korona ng langit ay patungo sa Buliho at Xinjiang. Dagdag pa, maaari ring mahinuha ang tinatayang hugis ng bawat bahagi ng lupa. Napapitik ng daliri siya at sinabi na hindi ka pwedeng kumain ng karne. Ang buhok mo dapat ay palaging may kintab. Dagdag pa ni Hyorong na at hindi ka dapat lumapit sa kabaligtarang kasarian. Sinasabi na ito ay upang maabot ang kaliwanagan at magkaroon ng mahusay na paghahanda sa sarili. Hindi naman makapaniwala na naktingin sa kanila si Jiang Hu na sinabi na sa susunod na may magtatanong sa inyo ng ganitong tanong, tumahimik na lang kayo at sabihin na hindi nyo alam. Hindi alam ang Confucianismo o Taoismo. Lalo na ang mga kasulatan, totoo ba kayo? Sinabi sa kanya ni Ryo na kung alam namin yun, hindi kami narito sa ganitong kalagayan. Nakarating na sana kami sa dormitoryo. Dagdag pa ni Hyorong na sang-ayon ako sa kanya. May lungkot sa mukha ni Jiang Hu na nakatingin sa ibaba na sinabi sa kwento na dating Shadow number 37, na nagsabing sarili niyang pangalan ay Jiang Hong, wala siyang balak turuan sila ng daan mula sa simula, kailangan lang niya ng oras para maingat na pag-aralan sila. Napaturo si Ryu sa kanya at sinigaw na teka, pero bakit ang isang taong tulad mo na nakakaalam ng ganitong marami ay narito pa rin? Puro salita ka lang ba at nagpapanggap na may alam? Na napasabi din si Hyorong na Ryu yun. Talagang matalim ang punto mo. Na napasabi naman sa isip si Jiang Hong na bukod sa kakulangan nila sa common sense, matalino rin ang paraan nila ng pag-iisip. Napahinga si Jiang Hong na sinabi pa sa isip na bukod sa kakulangan nila sa karaniwang pag-iisip, medyo matalino rin ang paraan nila ng pag-iisip. At pagkatapos sinabi niya na hoy, kayo, kahit na mahirap ang daan papunta rito, hindi naman ako naligaw. Pinaikot ang daliri na sinabi pa niya sa isip na sige, dagdagan natin ang kalituhan ng mahihina niyong utak. At sinabi niya sa dalawa na ang Xinjiang area ay isang lugar para sa iba't ibang masusing pagsasanay. At may nakasarang training center din sa isang bahagi, kaya masasabi na ito ay pang-intermediate na antas o mas mataas pa. Lalo na, yung Little Orchard. Makikita ang kakahuyang ito na sinabi niya na hindi lang mataas ang hirap, ito rin ay lugar na ginawa para talagang maligaw ang lahat. Muli na namang nagbulungan ang dalwa na sinabi ni Ryo na Ryan Riang, tungkol saan ba ang sinasabi ng uncle na yon? Tumugon ito na well, hindi ko alam pero parang nakakatakot. Saka, simula kailan naging Ryan Riang ang pangalan ko? Na napasabi pa sa isip si Jiang Hong na tiyak na daga ang utak ng mga to. At pagkatapos sinabi pa niya sa kanila na sa madaling salita, ito ay isang sobrang hirap na higanteng labirinto na may kasamang espesyal na makinarya. Dagdag pa niya na may 10, daan-daang o kahit libu-libong bitag na nakatago at umiikot paminsan-minsan. Kaya kung hindi mo alam ang gagawin o kung saan pupunta, maaari kang maipit ng matagal. Na sinabi pa niya sa isip na ano sa tingin nyo? Naguluhan na ba ang utak nyo ngayon? Ano ang gagawin nyo? Maglilibot-libot ba gamit ang utak na yon, kayong mga tanga? Bamaling sila at sinabi ni Ryo na ganun ba? Na tumugon si Hyorong na kung ganun ang kaso. Na nagtataka naman si Jiang Hong na nakatingin sa kanila. Na napasabi na ano ang ginagawa ninyo. Humiga sila sa lupa na sinabi ni Ryo na wala akong maisip ngayon, kaya matutulog muna ako.
Pwede ninyo akong gisingin kung alam nyo na ang daan. Na sinabi rin ni Hyorong na uncle. Paano kung magpahinga muna tayo ng kaunti? Ang kailangan lang namin ay sundan ka sa likod, pero aabuti ng kaunti bago mahanap ng uncle ang tamang daan. Hindi makapaniwala si Jang Hong na sinabi na oy. Bakit ako pa ang nahihirapan? Ano ba ang iniisip nyo na agad yung pinagkakatiwalaan ako kahit unang beses pa lang tayong nagkita? Hindi ba mas maganda kung subukan nyo ring hanapin ang daan? Na napasabi pa siya sa isip na kayong dalawa. Tiyak na nasisiraan na kayo. Paano ba kayong nakakakalmang ganito? Naiinis na pumikit ito na sinabing naiinis na paano kung hindi ko mahanap ang daan. Patuloy pa rin ba kayong hihiga at maglalaro lang ng ganito? Sumagot si Ryo na hindi ko alam, pero ano ang dapat kong gawin? Sirain ko ba ang lugar? Baka lumitaw ang daan kung gagawin ko yon. Na sinabi rin ni Hyorong na hahaha, wala nang magagawa. Pagtitiwalaan ko na lang siya at maghihintay. Napatikom ng kamao ito na naiinis na sinabi sa isip na hindi gagalaw ang dalawa hanggat hindi ko pa nahahanap ang daan. Hindi, kahit yung lalaking yun mula sa Maseongak, kailangan ng mga especially iya na mas maging maingat. Wala ba siyang professionalism at pananagutan? Nagulat silang dalawa nang may mapakinggan na napasabi na ano yung tunog na yon. Napahawak sa ulo nitong sinabi na ha. Ito ang tunog na may nagbabago. Kayo, bumangon na. Pagkalipas ng humigit kumulang 1 oras, makikita ang bato na tila bumabagsak, na napasabi si Ryo na hoy, mukhang tama ka nga. Dagdag pa ni Ryo na mukhang magiging isang labanan ito. Magiging masaya ito. Na napangiti si Hyorong na sinabi na oo, salamat kay uncle sa paggabay sa atin, sa tingin ko may enjoy natin ito ng maayos. Nakakatawa ba noong bigla kang nahulog sa ilalim ng lupa? Na si Jang Hong ay makikita na nanlulumo sa likod nila. Na naiisip niya noong inapakan ni Hyorong ang bato na napasigaw ito na huwag kang gumalaw. Kung patuloy mong gagalawin ang bato, maaaring mabuo ang pansamantalang labirinto sa paligid dito. Na napasabi siya sa isip na bakit ba ganito kalupit ang paghihirap ko sa edad kong ito. Na sinabi pa ni Hyorong na tatanggalin ko na lang ito. Na napasigaw ito na nateka lang, tarantado ka. Na masayang sinabi naman ni Ryo na una kaligtas ka ng maayos. Ang batong yun parang kasing timbang ni Ryan Griang. At pagkatapos itinuro niya ito habang sinasabi na para makapasok sa lihim na lugar, kailangan nating galawin ang gitna ng bato gamit ang malakas at tumpak na puwersa. Pero hindi natin ito pwedeng masira sa anumang paraan. Kaya nyo ba gawin yun? Biglang, itinapon siya ni Hyorong papunta dito na napasigaw na kayong mga tarantadong tanga. Na napasabi pa si Hyorong na oops, sorry, sa tingin ko mababasag ito. Na masayang sinabi din ni Ryo na teka, bakit ikaw lang? Hayaan mo, ihahagis ko rin siya. At nang makapasok na sila dito, sinabi ni Jang Hong na sa puwang sa ilalim nito ay naroroon ang ating lunchbox, ang susi ng dormitoryo, at isang nota na may layout ng dormitoryo. Kailangan itong ilabas nang hindi tatapak sa sahig. Biglang tinalian siya ng dalawa at inilapag dito na sinabi pa ni Ryo na oy uncle. Sinusubukan mo bang bitawan ang lubid? Ahandahan ka naming hahatakin pataas, kaya huwag kang mag-alala. Dagdag pa ni Hyorong na oo, mukhang matutulis ang mga sibat at espada sa ibaba. Na napasabi si Jang Hong na mga lintik kayo. Na sinabi pa niya sa isip na kayong mga tanga at ulol na bata. Kung may oras, kayong makipag-usap, bakit hindi nyo na lang ako iihahatak pataas? Bakit ba ganito kalupit ang papel na ito sa akin? Balik sa kanya na napahiga na lang sa lupa na sinabi sa kanyang isip na gusto ko nang magretiro, tiyak na galing sa impyerno ang mga batang ito. Na mapapakinggan pa ang tawa ni Ryo na sinabi na nasa labas na siya, pero bakit ganito na naman ang daan? Dagdag pa niya habang napatingin si Jang Hong sa kanya na hindi ba ito daan na talagang ayaw mong lakaran? Ang ibig kong sabihin, parang kakaiba talaga ang itsura nito. Tumugon si Hyorong na oo, kakaiba talaga, at parang delikado. Na sinabi pa ni Ryo na makikita ang dadaanan nila na gusto ko nang bumalik kung pwede. Pero dahil nakarating na ako hanggang rito, saka, sa ganitong kaso. Na masayang sinabi rin ni Hyorong na sa ganitong kaso. Na masayang sinabi ni Ryo na lalampasan natin ito. At sisirain. At dito na po nagtatapos ang ika-77 kabanata.